So good day mga sir, Chris Airsoft Toys here. So ngayong araw gagawa natin ng test pair tong double belt Glock 17. Order nga pala to ni Sir Ronel ng Palawan. So package niya may kasama ng green gas. Then yung .20 na BBS 2,000 pesos ang laman. So matagal ko ng viewer yan sa YouTube si Sir Ronel. Napapanood daw niya to, marami daw akong buyer. At yun, nung una kinakabahan siya, baka daw hindi makarating. Sabi ko, sir, mas marami pang malalayo sa'yo, mga taga Visayas at Mindanao. Eh si sir, ano lang naman, Luzon lang naman yun, Palawan lang. So gawa na natin ng test pair tong unit ni sir. So pakita ko yung pinaka-unit niya. Solid na solid yan mga sir, Glock 17. Yun oh. Kita nyo ba? So, lapit ko lang yung camera mga sir. Pag sinabing double bell mga sir, yan o, brand yan. Siyempre may kasama ng pre-hard case. And safe na safe yan siyempre. Meron, ayan yung foaming o. Kitang-kita nyo naman yung foaming. Then may extra nozzle na rin. Nagbigay na rin yan si double bell. Yan ang kagandahan talaga. Halimbawa mapudpud lang yung nozzle. Pakita ko lang yung nozzle. Saan nga ba yan? So eto siya o. Pag kinasan nyo, yun yung nozzle sa loob. So mga ano naman yan, inaabot naman ng taon, mga 1 taon, 2 taon bago mapudpod. Ayan o. So pagka napudpod na yan, pwede nyo nang palitan yan. Ito yung extra nozzle nyan. Ayan o. Diba? Napakagalante talaga ni double bell. And may kasama na rin na cleaning rod in case na magbara. Pakita ko lang ulit yung magazine nya, metal na metal yan. Siyempre pati unit natin. Metal na metal din yan. So kasama yung magazine tsaka pinaka-unit. Halos tumitimbang ng kulang 1 kilo. Halos 1 kilo na rin to. Yung pinaka-unit natin. Then, gawan lang natin to ng test pair mga sir. Unahin lang natin yung paglagay ng BBs o bala. Ito yung nga pala yung ano natin, gamit natin, .20. So, ito naman talaga, standard yan talaga pang airsoft talaga yan mga sir. Yun o. So, pakita ko lang din paano nga ba yung paglagay ng BBs o bala. Yan, baba nyo lang yan. Yan o, baba nyo lang. Ito, dito yung tamang paglagay. Para na rin to kay Sir Ronel. Kasi yun, syempre, unang airsoft nyo to eh. Yan, kailangan syempre, halos lahat naman ng buyer. Pinapaliwanag ko talaga ng ayos paano nga ba gamitin. Syempre, importante yun. So, yan, punuin lang natin to. So, nalagyan na natin ng BBs. Yan. Importante, pagka naglalagay ng BBs, mas okay yung alternate. Then, yung green gas, pakita ko lang din paano nga ba magkarga. So, eto. Nagagawa ko naman to sa mga recent video ko na. Pinakita ko na. Pero, syempre, para naman to sa buyer natin. So, buksan lang natin yan. Open lang natin to. Yan. Ito yung inlet valve. Yan. Inlet valve po ang tawag dyan mga sir. Diyan nagkakarga ng green gas. So pakita lang natin yung green gas. Ito yung previous ni sir Yan Hindi pa yan bukas mga sir. Sealed pa po yan. Naka-sealed pa yan. Yan Gagamitin natin syempre yung atin. Pan-test pair lang naman. So diretso lang dapat yung pagkarga. Yan. So ganyan lang dapat. Hindi pwede yung patabingi Pag nagkarga ng green gas, di pwede patabingi. Pag ganyan. Yung papaling. Diretso po dapat pag nagkarga. So, ayusin ko lang yung camera para at least ma-demo ko ng ayos. So, halimbawa, ulitin ko lang, ito yung magazine natin. So, yan, ito yung inlet valve. Yan, kita naman. Ayan yung inlet valve, So, napakita ko naman kanina yon. So, diretso lang dapat. Ito yung green gas natin, pakita ko. So, ito yung magazine natin. Yung pagkarga, 3 to 5 seconds lang. Yan, So, count lang kayo. So, ganun lang kasimple mga sir. So, balik na natin yung takip. Ito nga pala yung takip Yan, balik na natin. So, explain ko lang din, sa mga nag-airsoft dyan o plano palang mag-airsoft, syempre, lagi lang natin tatandaan,
pagka magte-test pair tayo, wag natin basta-basta ipapasok dito sa trigger. Sa trigger pin, baka makalabit natin yan. O. Kunyari na ipasok dyan. Wala pa namang magazine to. Hindi pa naman delikado lang din syempre mamaya nakatutok yan, may tao sa paligid, matamaan. No, yun, safety precaution lang din. So ganito lang dapat. Then pasok na natin yung magazine. And explain ko lang din, kaya siya gas type automatic. Hindi na po siya kinakasama mga sir unless pagka naubusan ng green gas habang nagpapayaring ka o nagte-test fire ka. Yon, halimbawa naubusan syempre, tapos bigla na lang hindi pumutok, kinakalabit mo. Yon, need mo na po siya ikasa ulit. So ito, try lang din natin. Alam ko puputok na to since nakakasa naman to. So yun, di ba? So check natin to. Try natin sa lata. Glock 17. Yun, oh. So solid naman, oh. Di ba? So check natin, tignan natin yung mga lata. Puro bago nga pala yung sinetup natin, ha. So check natin isa-isa. So kita nyo naman, ito yung tama ng lata. So yun, oh. So tignan pa natin yung ibang lata. So ito, talagang bumabaon. So katagalan, mabubutas na rin talaga yan. Ganyan naman talaga yung mga airsoft natin, yung gas type. Ito pa isa. So yan. So check natin, ito. So ito yung tama niya. Yan, oh. So makikita nyo naman talaga yung baon niya sa lata. Yan, pagtit. Ito. So yun, oh. So solid na solid talaga yung Glock 17 natin. So ito pala yung matatanggap ni sir, no? Yung pinaka-unit niya, syempre. And with pre-hard case na yung foaming, yung green gas, then yung .20 na BBs. O nga pala mga sir, iso-surprise ko si sir. Papalitan ko na to, ha. Diba 2,000 pieces lang yung laman yan? Yan, o. Gagawin natin. Ito yung bibigay natin, nakasealed yan mga sir, ha. Bagong bago. Yan, o. 4,000 pieces na po yan. Since napakabait naman ni sir and nagtiwala naman siya sa akin. So ito na yung marireceive ni sir. So pakita ko lang ulit yung unit ni sir, yung Glock 17. So test pair tayo. So kita nyo naman, check nyo yung niya, blowback niya. So pagka wala na siyang bala, check nyo. So check natin kung wala nang bala. So wala na ang bala mga sir. Ayan, o. Pinaka-magazine niya. So paano nga ba bumalik? Halimbawa, pagka wala ng bala, parang totoo na rin yan. Yan, o. Press nyo lang yan.